Good morning mga kasama, I'm Safety Rod. So, alas 7 ng umaga. So, kagigising lang natin. So, magbigay tayo ng konting tips, kaalaman ulit sa mga safety natin. Parang nung isang araw kasi, nanonood ako kay Sir Jeff nung tanghali ng kanyang live. Tapos, nag-comment si Sir Mark yung mga magigiting nating consultant. So, yung mga magigiting nating consultant, mga magagaling yun na nagtuturo. Yan, sila Sir Jeff, si Sir Mark, yan, si Sir Ray, si Sir Reg, no? So, yung mga ine-extend nila yung mga kaalaman nila dito sa social media, no? So, salute sa inyo lahat, mga sir, no? Salamat, nakakatulong tayo sa mga safety officer natin na nag-uumpisa. Sana tuloy-tuloy lang tayo. So, yung pagkakaiba daw, yung topic natin, yung tanong ni Sir Mark, no? Pagkakaiba nung inspection sa audit, no? Yung pagkakaiba ng inspection sa audit. Magbigay tayo ng konting overview para na rin makatulong tayo sa mga safety natin na nag-uumpisa. So, unahin natin yung inspection. Ano ba yung sinasabi pag nag-inspection kayo? So, sa inspection, sinasabi dito na meron kayong particular na activity na ini-inspect. No? Meron kayong isang lugar, isang bagay na i-inspectin. No? Halimbawa, isang activity, excavation. Pupunta kayo sa isang excavation. So, i-inspect nyo lahat ng safety requirements regarding dun sa excavation natin. Diyan papasok yung mga forms natin, yung mga report natin, yung safety observation report natin, no? Yung mga SOR natin, diyan papasok, no? Then yung mga NMPI report natin, yung near miss saka mga potential incident natin. So, diyan papasok yung mga report natin na yan. Meron kayong particular, no, na isang lugar o isang bagay na i-inspectin. Yun ang ibig sabihin ng inspection. No, isang lugar lang, isang bagay na i-inspectin. O, yun ang inspection. While yung audit naman, no, pag sinabing audit, ito is a whole. No? Ito yung kabuuhan ng programa, no? Kabuuhan ng programa ng safety, yung mga recommendation natin na ginagawa natin sa project site. No? Halimbawa, no? Dapat meron kayong form, no? Ang safety officers, yung safety officer duty dapat talaga nag-audit. Iba pa yung inspection niya, iba pa yung audit. So halimbawa ako yung corporate safety officer. Meron akong 5 project. Halimbawa, meron akong 5 project. Yung mga safety officer are assigned on duty doon sa mga project site. Binibigyan namin sila ng target na dapat sa isang buwan meron kayong audit report na dalawang audit report. Halimbawa lang, target. Kung mas mataas pa yung target, mas maganda. So, doon namin ina-inspect, no? Ano ba yung mga safety requirements na kailangan. So, nagbibigay kami ng checklist. So, nag-compose kami ng checklist para walang makalimutan as a whole, kabuuhan ng buong project site as per doon sa requirements, no? Kung meron kayong mga PEP bago nag-uumpisa yung mga project site, doon yan magre-reflect, no? Hahanapin yung requirements doon sa PEP natin, yung project execution plan natin. Halimbawa, nakalagay sa mga checklist, no? Ito yung mga hinahanap. Kasi nga yung inspection, particular lang na area na ini-inspect. While yung audit, yung lahat na programa na nirecommend natin at nirecommend ng client, nandun naka-intact. Halimbawa, yung site presentation natin. So, meron kayong target sa every month na dapat ito yung nandito, no? Intact pa din kasi minsan nawawala na yan. So, yung public safety natin. So, kailangan ma-audit natin. Nandiyan pa ba yung mga programa na nilatag natin simula nung nag-umpisa yung project? Public safety, yung signages natin, nandiyan pa ba yung mga signage natin? Kasi baka mamaya kalahati ng project timeline natin, yung mga signages natin, sira-sira na,
o kaya kung saan na nakalagay. So, isa yan sa checklist ninyo. Yung housekeeping, no, nandiyan pa ba yung mga segregation ng basura natin, yung mga basura ba na segregation na ginawa natin, nandun pa ba? Nakaayos pa ba? No, nahihiwa-hiwalay pa ba o sama-sama pa ba? No, yung toilet, no? Yung toilet, nandun pa ba? Kasama yan si audit mo, yung ginawa natin na pina-recommend natin na toilet. No, yung pina-recommend natin na toilet sa kanila, nandun pa ba? Dapat iba pa rin yung sa pambabae, iba pa rin yung sa panlalaki. So, walang diskriminasyon. Dapat meron, no? Kung meron kayong ilalagay para sa LGBT natin or dun sa mga meron tayong mga kasama na dapat dito sila o lagyan natin sila, no? Doon natin ilagay yung canteen condition ninyo. Kung may canteen ba kayo, dapat na audit natin, no? May target tayo sa isang buwan na dapat na audit natin yung sanitary nila. Kung may canteen kayo, kasi baka mamaya magkaroon kayo ng food poison. Hindi pala naaayos yung preparation ng mga ano natin, pagkain. So, hindi na prepare na maayos. Pag na food poison, marami dun sa project site ninyo sasakitan tiyan, magkakaroon ng problema. So, isa yan sa mga chine-check natin as a safety officer. Bihisan ng manggagawa, dapat meron prepare, no? Kasama yan sa i-audit ninyo, kasama yan sa programa. Saan ba dapat nagbibihis yung mga manggagawa natin? Hindi yan pwede sa labas nagbibihis, no? Halimbawa, project nyo Makati, BGC, di ba? Hindi yan pwede sa labas nagbuhubad at nagbibihis ng kanilang mga pantalon at kanilang mga damit. Kasama din sa i-audit ninyo, no, yung first aid kit natin. 'Di ba? Yung first aid kit natin. Kumpleto pa ba? Kumpleto pa ba? May mga medicine kit pa ba tayo na nandoon? So, yun kasama sa mga audit natin. Yung PPE. PPE, check din natin. Pupunta tayo ng warehouse natin. May stock ba? No? May stock ba si warehouse man? Pagtingin natin, sir, may stock ba kayo dyan? Kasi kung wala na kayong stock, baka kailangan nyo na pong mag-recommend dun sa mag-recommend dito sa natin, sa operation natin para meron tayong stock. 'Di ba? Isa yan sa mga i-inspect natin pag may audit, dapat may checklist kayo para wala kayong makakalimutan. No? Ano pang next? Anong next natin? Yung mga checklist inspection nila pagpunta ng warehouse, 'di ba? Nai-inspect ba? No? Pupunta tayo doon sa warehouse, check natin yung procedure nila, paano nila ini-inspect. Paano nila ini-inspect yung mga tools, no? Tools and equipment natin. Yung mga heavy equipment natin, updated ba? Updated pa ba? Yung kanilang mga third party certificate, o gagawa tayo na ibang topic dun, third party certificate para mag-operate sila doon sa project site. So ayun lang mga kasama, no. Yung pagkaiba, no, yung pagkaiba ng audit sa inspection. Sa inspection meron kayong particular, no. Sa inspection dapat araw-araw nag-i-inspect. Dapat meron ng mga site safety SOR natin, site observation report, araw-araw yan, NMPI report, so may mga ini-inspect kayo. While yung audit natin, pag sinabing audit, meron kayong isang checklist na kabuuhan, nabubuuin niya, na-checkin niyo yan lahat ng programa na pinopost natin, kagaya ng ERT na pinopost natin sa last topic natin, ERT, saka yung drills natin, ilan na ba yung nakandak, 'di ba? So lahat yan i-inspect nyo, lahat yan naka-include sa checklist, no? Halimbawa, ito may checklist, so yan, ito, check natin, dapat may checklist kayo para walang nakakalimutan. Ngayon, ilalagay natin dito yung mga recommendation natin, yung mga comment natin.
So, kung ano yung mga comment and recommendation natin na wala pa as per dun sa checklist na dapat requirements talaga, so dapat ire-recommend natin yan. Kasama yan. No? Kasama din sa inspection ninyo yung mga dollar reports natin, yung CCHP natin, meron na ba? No, yung mga compliance natin sa DOLE, no? Kasama dapat yan. Sa OSH, yung mga compliance natin. Chine-check yan natin kung nakapag-submit ba. Kasama yan sa audit natin. So, yun lang mga kasama, yung inspection, no? Then yung audit. Dapat may target. Kailangan, kahit ikaw yung safety officer site on duty, minsan nga sinasabi ng mga safety officer namin, sir, ako na nga yung naka-duty. Mag-audit pa ba ako? Natural dapat. Para makita natin yung mga programa na pinopose natin as a safety officer, yung mga program na re-recommend natin na ito dapat meron, ito dapat meron, ito dapat meron, at nailagay lahat, ay makita natin na nag-e-exist pa. Yun ang yun ang objective ng audit, para malaman natin kung yung mga bagay na inilagay natin, pinopose natin na programa para sa kaligtasan ng mga manggagawa natin, nakalagay pa ba? Nandun pa ba? Ngayon kung wala na yung wala na o sira-sira na, yun na naman yung paraan para mag-recommend tayo. Isulat natin, no? Gawan natin ng proper documentation, no? As per sa checklist, dapat may picture kayo na ebidensya na ito yung recommendation ninyo. Ito is kulang na, ito is sira na. So, dapat may picture attachment, then ipapakita ninyo. Ipo-project nyo sa committee ninyo, no? Ipo-project nyo, pag nag-committee meeting kayo, ipo-project nyo, sir, as per sa audit na ginawa namin, no? Sa audit na ginawa namin, ito na yung mga existing na nilagay natin, nasira na. So, kailangan na natin i-repair. So, yun lang mga kasama. Sana nakapagbigay ng topics. May mga forms yan para hindi kayo mahirapan at wala kayong makalimutan. No? May mga forms yan dapat meron kayong ginagamit. Kasi pag wala kayong forms na ginagamit, meron kayong makakalimutan. No? Muli, yung pagkakaiba ng inspection, no? Meron kayong particular na ini-inspect, while yung audit is kabuuhan. A whole nyo yan tinitingnan. A whole project. Kung kayo yung safety officer is assigned dyan sa duty, kayo yung safety officer's duty, wala dapat kayong makalimutan. So muli, I'm Safety Rod. Sana meron tayong nakuhang mga tips, kaalaman, no? Sana nakatulong. So magandang umaga. Bago pumasok 7, maliligo na tayo bago tayo pumasok sa project site. So salamat.